So, ang tema natin ay ang pagtiwala sa Kanya at magiging matiyaga sa paghihintay. So, mabasa natin dito sa Episo chapter 1 verse 5. Ang sabi, ulitin ko po kung basahin para mas maano po natin. 4, 5. Saan yun? Siya na, maganda ang mata ko. Ito. Sa gayon ay, tama nga. 6 yun. Sorry. Number 6 ang nabasa ko. Sorry, ito. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Kristo, sa pamagitan ni Hesus Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. You know, pinili tayo. Hindi yung basta-basta lang na pasok lang agad. Kumbaga, pinili tayo ng Panginoon. Kasi sabi niya dito, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Hesus Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Kaya ito ang tema natin, magtiwala sa Kanya at maging matiyaga sa paghihintay. So, bakit kailangan natin magtiyaga at maghihintay? Ano ba ang makukuha natin dito? At bakit tayo magtiyaga? Ano ba ang ibig sabihin ng magtiyaga? Di ba maano tayo? Bakit kailangan natin magtiyaga? Dahil darating ang araw na ibibigay din ng Panginoon ang kaluwalhatian na hinahangad ng bawat isa sa pagdating ng panahon. At hindi lang yan, kung maging matyaga din tayo at naghihintay sa bawat hingi natin na hindi pa pinagkaloob ng Panginoon Diyos, ay Kanyang ibibigay at ipagkakaloob. Kaya kailangan natin magtiyaga. At higit sa lahat, kailangan din natin magtiyaga upang ibahagi at ikalat ang Kanyang banal na salita sa bawat tao na lumayo, umiwas, at higit sa lahat, tumalikod sa Panginoon Diyos at hindi kinikilala ang ating Diyos. Yun ang ating misyon na ikalat, ipamahagi ang salita niya. Kaya magtiyaga tayo na ibahagi ang salita ng Diyos. Kahit sa ganitong paraan, alam natin na bawat isa may ginagampanan na halimbawa trabaho, dahil hindi tayo pare-pareho ng sitwasyon, hindi tayo pare-pareho din ng trabaho, at higit sa lahat, hindi din tayo pare-pareho ng lugar. Ang iba dito nagtatrabaho, pero nagbibigay sila ng time upang makinig, mag-alay na kanilang oras upang magbahagi ng salita ng Diyos. At isa makinig din. Yun, nagtiyaga. Yun ang inano. Kaya magtiyaga tayo kasi darating ang time. Mayroon din tayong naghihintay na kaluwalhatian. Kaya magtiyaga lang. Kahit anong pagod pa yan, ang Panginoon nakakaalam yan sa lahat. Hindi mo ba alam kapag lalo ka nag-iinit sa paglapit sa Panginoong Diyos? Sa iyong pagod na naramdaman, nawawala. Hindi mo naisip yun na, ay, bakit parang hindi ko ramdam yung pagod? Kahit na yung schedule ko sa lahat ng gawain ko, sa ginagawa ko. Pero parang piling ko, ang gaan pa rin ng pakiramdam ko. So, hindi mo ba yun naramdaman yun? Yun na yung dahilan kung bakit. Ako sa totoo lang, kahit kapag magbagay ko ng salita ng Diyos, kahit nandiyan ang kalaban, ang gaan ng feeling ko dahil nakapagbahagi ako ng salita ng Diyos, higit sa lahat, nakapag-share ako. Kahit nandiyan ang kalaban lagi. Pero hindi tayo kailangan hihinto. Kailangan natin ipagpatuloy. Kahit ano pa yung mga sitwasyon na yun, kahit ano pa yung tira ng kalaban, ipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil nandyan yun ang Panginoon na laging
na umaagapay at laging nandyan sa atin. Kaya hintay lang tayo dahil ibibigay din ng Panginoon kung ano man ang hinihingi natin sa Kanya. At higit sa lahat, ang kaluwalhatian na pagdating ng panahon na ipagkaloob niya sa atin na nagtsatsaga at higit sa lahat na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. So, mabasa din natin dito din sa verse na to, dito sa Jeremiah. Sana kasi ang labo ng mata ko. Jeremiah. Tama sa Jeremiah. Jeremiah chapter 1, verse 5 pa rin. Okay. Jeremiah chapter 1, verse 5. Ang sabi, dito yata. Tama. 6 to. So sabi niya, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Nakin mo? Hindi ka pa nga pinanganak, pinili ka na ng Panginoon. So, ibig sabihin pala, matagal man o madali nating nakilala ang Panginoong Hesus. Pinili na pala tayong lahat. Ang kulang lang natin ay lumapit. Yun lang pala ang kulang natin, ang paglapit natin sa Kanya at pagtitiwala sa Kanya. Nandyan na ang Panginoon, naghihintay sa atin. Kaya kapag tinanggap mo siya, tingnan, pinili na tayo. Hindi mo pa siya tinanggap, pinili na tayo. Pero darating ang time, alalahanin mo, hindi lahat ng mga propeta o hindi lahat ng mga disipulo ng Panginoong Hesukristo ay walang nagawang pagkakamali at pagkakasala. Lahat meron, kahit sino, kahit mga propeta. Si Abraham may ginawa din pagkakamali, pagkakasala. Ano ba ginawa ni Abraham? Dininay niya ang asawa niya. Tingin mo, tama ba yung ginawa niya? Hindi, kahit asawa niya yun, dininay niya. Totoo nga, pinsan niya yun. Kasi asawa siya ng kapatid. Pero, totoo din na kanyang asawa, pero dininay niya. Kasi natakot si Abraham na baka patayin din siya ng hari. Sino pa nag-deny? Sino pa gumawa ng pagkakamali, pagkakasala? Dami. Makikita natin dito. Kahit si Moises din, nagkasala din. Ang sabi lang ng Panginoon, hintayin mo lang kasi lalabas dyan ang tubig. Pero anong ginawa ni Moises? Dahil sa inis at galit niya sa mga Israelite, pinalo niya sa tungkod. Lumabas pa rin ang tubig. Sumunod ba? Hindi. Sino pa? Kahit si David, ganun din. Nakagawa din pagkakamali, pagkakasala. Pero siya pa rin ay pinili ng Panginoong Diyos. Si Solomon, ganun din. Pinili din siya ng Panginoong Diyos. Pero nagkakasala din. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang mag-ano sa mga kahit kanino ba. Pero siya ang pinakamaraming asawa. Kaya pagdating ng dulo, tingnan mo. Puro mga santo-santo di. Napahamak ang Israelite. So ganun ba? Hindi lahat. Si Pedro, ganun din. Dininay niya rin ang Panginoong Hesukristo. Si Saulo na naging Pablo, ganun din. Pinapatay niya rin yung naniniwala kay Kristo. Hindi lang marami. Kahit tingnan natin dito, halos. Hindi naman sila perpekto eh. Kagaya din sila natin. Hindi rin tayo perpekto. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala. Ang sino pa? Yung maliit na lalaki. Pandak siya. Hindi siya matawag natin umakyat sa Sycamore.
Oh. Binalik niya lahat. Kung sino man yung nagawa niya ng pagkakamali, pagkakasala, dinoble pa niya. Kasi nagbalik loob siya sa Panginoong Diyos. Dahil pinili din siya. Yun. Ganon tayo. Ang kulang lang natin ay ang paglapit ng totoo at tunay at higit sa lahat, buong puso at buong kaluluwa. Yun ang kailangan natin. Lumapit tayo. Time na to. Oras na natin to na lumapit na sa Panginoon. Dahil alam natin na ang pagbibigay ng paghusga ng Panginoon ay malapit na din. At huwag niyong sabihin, about natin din sabihin na matagal pa, malapit na. Tandaan natin, ang isang araw ng Panginoon ay 1,000 sa atin dito sa mundo. Kaya huwag nating isipin na ang Panginoon. Kaya diyan mo na lang tingnan kung paano niya tayo hinintay ng Panginoon Diyos na magbalik loob sa Kanya. Kaya magbalik loob na tayo. Kaya nga magtitiwala sa Kanya at maging matyaga sa paghihintay. Kasi ito yung time natin na gawin tayong propeta, na ibahagi ang salita ng Diyos upang makaakay tayo, upang magbalik loob sila sa Panginoong Hesukristo. Upang paniwalaan nila ang ating Panginoon. Hindi yung tatalikuran, kundi mas lalo nilang lalapitan. Kaya magtiyaga tayo na magbabahagi. Kahit sa ganitong paraan, at least, nagampanan natin yung gawain natin. Mas maganda talaga din in personal na nakausap mo. Pero ito yung paraan natin dahil hindi tayo pare-pareho na lugar, di rin tayo pare-pareho kung saan din tayo naroroon. Kaya ito yung way natin upang magbabahagi ng salita ng Diyos at upang makakarinig din tayo ng kanyang banal na salita, upang pagbulay-bulayan natin ang kanyang salita sa pamagitan ng pakikinig sa biyan na to. Balang araw may makukuha din tayo ditong kaluluwa upang magbalik loob sa Panginoong Hesukristo. At saka sa pangalawa, dito rin natin makikita sa Efeso 2:10. Ang sabi, Efeso 2:10. Sabi niya dito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. O, tingnan mo. Ano bang ginawa ng Panginoon? Di ba nagpapahayag siya ng salita ng Diyos? Bago siya namatay. Yun ang misyon ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Ibinahagi niya at ikinalat ang salita ng Diyos. Hindi siya huminto sa pagbabahagi. Makin mo, bata pa ang Panginoong Hesukristo, nag-share na siya. Saan siya nag-share? Doon sa templo. Hinanap siya ng kanyang mama at papa. Hindi niya alam, doon lang pala. Tingnan mo. Yun. Nauna na nagbahagi. Tayo din, ganun din. Maglakas loob tayo, ikalat at ipamahagi ang salita ng Diyos. Kasi ito yung mission natin eh. Ito yung mission na gusto ng Panginoong Hesukristo sa atin. Kung tinanggap mo siya ng buong puso, buong kalula, gawin mo with work. Not only sa pagtitiwala at pananalig, kundi gumawa ka rin. Hindi lang sa kabutihan, kundi gumawa ka. It means ang paggawa, di lang sa kabutihan, kundi ang paggawa mo ay yung magkalat ka ng salita ng Diyos. Tandaan mo, kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo, yan, susunod na yan ang kilos, yung gawa. Dahil kapag may pagmamahal ka, gagawin mo rin yun.
mapagbigay ka. Dahil hindi mo naman yan mabigyan kung hindi ka nagmahal ng Panginoong Kristo eh. Kaya ganun din, kapag may tiwala at pananalig ka sa Diyos, magagawa mo rin ang gusto niya sa atin. Yung ikalat ang salita niya. Kaya siya yung guide natin eh. Siya yung unang nagpapahayag, siya yung una nating tinutularan. Dahil siya ang unang nagturo ng salita ng Diyos. Bago yung mga disipulo at higit sa lahat ang last ay si Pablo. At tayo na tumanggap din kay Kristo, na tayo din ang magbabahagi ng salita ng Diyos sa pamagitan ng kahit anong paraan. At least, ginagawa natin na ikalat ang salita ng Diyos kahit sa ganito lang. Dahil may mga tao pa rin nakikinig at higit sa lahat, atin silang akayin upang magbalik loob sa Panginoong Hesukristo. At para nila ding tanggapin. Kaya sabi nga niya dito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya na noong una pa man upang gawin din natin yan, no? Hindi naman natin ito magagawa kung hindi dahil din sa Panginoong Hesukristo eh. Totoo naman talaga eh. Kasi bakit mo gagawin? Hindi mo naman siya tinanggap, o di ba? Lahat ng taong tumanggap sa Panginoong Hesukristo, nagagawa. Kapag totoo at tunay tayong tumanggap sa Kanya, magagawa mo yan. Yun yung mission natin. At wala pa akong nakita na tumanggap sa Panginoong Hesukristo na hindi rin gumagawa. Siguro yung mga takot pa sa sarili na ikalat o ipamahagi ang salita ng Diyos. Pero tayo na binigyan ng lakas loob, gawin din natin to. Ikalat natin at ipamahagi ang salita ng Diyos. Dahil ito yung mission natin, na ikalat ang kanyang salita sa mga tao na dapat magbalik loob sa Panginoon Hesukristo. At saka dito rin mabasa natin, sa ito po, dalawang verse na lang. Sa Roma, ang sabi dito, Roma 28, Roma chapter 8 verse 28. Ang sabi. 28. Ang sabi. Twenty-six, 27. 20. 28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. O yan, no? Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ano bang layunin ng Panginoong Hesukristo? Ikalat ng salita. Yun tayo. Kaya ipagpatuloy natin kung ano man nasimulan natin. Ipagpatuloy natin ang lahat ng nalalaman at natutunan natin. Ikalat natin ang salita. Nandiyan ang kahinaan, natural lang yan. Normal lang na manghina tayo. At normal lang din na madala tayo sa mga temptasyon. Pero, kung nanatili ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo, at siya ang tatawagin mo, magkakaroon ka ng tagapag-control sa sarili mo. Walang iba kundi ang banal na espiritu na nananahan sa buhay natin. Kaya nga, binigyan tayo ng talino at tapang upang may pahayag ng kanyang salita. Dahil ito yung nagbibigay sa atin para magkaroon tayo ng lakas loob at tapang. Kaya magbalik loob tayo sa Panginoon. Dahil dahil ito yung mission na kailangan nating gampanan sa buhay natin. Kahit nandyan yung mga tentasyon, kung
kung titingnan lang natin ang Panginoon, kung paano siya din inano ng kalaban. Pero napagtagumpayan yun ng Panginoong Jesucristo ang lahat. Kaya alalahanin natin na si Jesucristo din ay naging tao, lalang ng banal na Espiritu Santo na isang Diyos. Pero meron siyang katawan na kagaya natin, na nakakaramdam ng gutom at sakit. Pero kahit kailan, never siya nakagawa ng pagkakamali at pagkakasala. Dahil lahat ng ginagawa ng Panginoong Kristo ay ayon sa utos ng kanyang Ama, na walang iba, yung Ama din natin, Amang Diyos. Kaya ipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kapwa nating kapatiran. And the last verse, di kay verse, at saka chapter, dito rin natin makikita sa Santiago. Di pala, sorry. May dalawa pa. Dalawa na lang. Santiago, chapter 1. Santiago. Santiago, chapter 1, verse 4. Ang sabi. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. O yan, magiging matatag tayo. Kasi nandiyan lagi ang tentasyon eh. Nandiyan lagi yung kalaban. Kahit anong paman yan, kung maging matatag lang tayo sa pananampalataya sa Panginoong Diyos, atin yan mapagtagumpayan. Kaya manalig lang tayo sa Panginoong Jesucristo. Isuko natin ang sarili sa Kanya. Dahil kung atin lang ang susundin, talagang lugmok din tayo. Tandaan nyo anong sabi ni Pablo, kung sarili niya, talagang lugmok siya. Pero dahil ipinagkatiwala niya sa Panginoong Jesucristo at sinuko niya ang sarili niya sa Panginoong Jesucristo, kaya nagampanan niya ang tungkulin niya na ibahagi, ikalat ang salita ng Diyos kahit sa anumang sitwasyon na nangyari sa buhay niya. Alalahanin natin na hindi basta-basta ang nangyari kay Pablo. Wala siyang pakialam sa buhay niya. Dahil alam niya na hindi naman dito sa mundo ang binigay na kaluwalhatian ng Panginoon, kundi doon sa langit na kanyang hinanda para sa ating lahat na nagtitiwala, nanalig at higit sa lahat naniwala na ang Panginoong Jesucristo ang siyang Diyos na nagbigay buhay sa atin. Saan natin yung makukuha? Nung siya ay pinako sa cross. Kanyang inalis lahat ng ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang pagpako or ating pinako sa cross. Di lahat ng kasalanan natin noon ngayon magpakailanman ay kanyang tinanggal. Kaya nung siya ay inilibing din ang ating kasalanan at muli siyang nabuhay, kaya nagiging bago tayo. Kaya yan ang dahilan kung bakit tayo nagkaganito. Tinanggap natin ang Panginoon. At ito rin ang mission natin, na ikalat ang salita ng Diyos. Lagi ko na lang ito i-remind na ikalat natin ang salita ng Diyos dahil ito yung mission natin. Kahit ibalik-balik man natin to na pagkakasabi, dahil wala namang sinasabi ng Panginoon na ihinto mo ang pag-remind, kundi mas lalo pa nating ipapa-remind sa bawat isa kung ano ang mission natin dito sa mundo. Ay yung ikalat ang salita ng Diyos. Dahil lahat naman ng disipulo niya ay hindi lang nakatunganga o nagtago, kundi mas lalo sila nag-iinit at higit sa lahat, kanilang ikinalat. Kahit nagtatago sila, ikinalat pa rin nila ang salita ng Diyos dahil alam nila buhay ang kapalit nila habang nagbabahagi ng salita ng Diyos. At saka sa the last word na ating babasahin dito sa Roma 5:5. Ang sabi ay ganito.
at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen. O yan. At hindi tayo nabibigo sa pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa atin sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Kristo, na ipinagkaloob niya sa atin. Yan kasing iniwan sa atin ng Panginoong Kristo. Kaya nga tayo nagkakaroon tayo ng lakas ng loob, tapang, upang may pahayag ang salita niya. Kasi yan ang iniwan ng Panginoong Kristo nung siya ay umakyat na sa langit. Ang banal na Espiritu na nanandito at nananaan sa atin. Kaya ang sabi dito sa tema natin, magtiwala sa Kanya at maging matyaga sa paghihintay. Kasi yung paghihintay natin, yun yung darating ang time na makakarating tayo sa paruroonan na Kanyang hinanda. Kaya ipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito rin ang misyon natin. Kasi yan ang hinihintay natin na makamtan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na ipagkaloob sa atin balang araw. Kasi hindi naman natin alam kung kailan lang tayo eh. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya habang may time pa tayo, habang may buhay pa tayo, habang may hininga pa tayo, magbalik loob na tayo sa Panginoong Diyos at higit sa lahat, magpagamit tayo sa Panginoong Diyos. Ano bang gusto ng Panginoong Diyos? Ito, ikalat ang salita niya. Ibahagi ang kanyang salita sa buong mundo upang ang lahat ng tao na hindi pa niyakap, hindi kinikilala ang Panginoong Diyos ay magbalik loob at makakilala sila sa ating Panginoong Kristo. Kaya ito yung nagbibigay sa atin ng lakas at tapang. Ang walang iba kundi ang banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Kristo. Kaya sa ano na to, pray lang tayo lagi. Dasal tayo, nandyan yan, sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing, at higit sa lahat, nandyan din sa Joshua chapter 1:8, yung basahin natin ang kanyang banal na salita, araw at gabi, pagbulay-bulayan natin. Dahil makamtan din natin ang tagumpayan kapag pinagpatuloy natin to. Kaya, remind lang sa atin bawat isa, manatili tayo sa Panginoong Diyos at higit sa lahat, huwag tayong bibitaw at huwag tayong susuko. Kahit anong sitwasyon pa yan, kahit anong mga problema na dumating sa buhay natin, o sitwasyon, kaya sabihan na to kung ano man mga problema at sitwasyon dito, maliit man tayo, marami, huwag tayong manghina at huwag tayong susuko at huwag tayong hihinto. Dapat natin pagpatuloy kasi darating ang oras at darating ang time na dadami din tayo at higit sa lahat, marami din makikinig sa mga pagbabahagi natin ng banal na salita. Yun lang at maraming salamat po at God bless po. So back to you, Sister Rims or Sister Romela. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa buhay mo. Sisi, maraming salamat sa salita ng ating Panginoon na iyong ibinahagi, no? Sa mga oras na ito. At dako po tayo sa ating response song.